enthroned you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. And as we worship, build a throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Tagalog. Kristo, Haring tunay, aking ihayag. Narito at kapiling ka, sa amin ay tataan, habang ika'y sinasamba. Tugtugan mo'y nalilikha, habang ika'y sinasamba. Jesucristo, maghari ka. Habang ika'y sinasamba, habang ika'y sinasamba, lulugan mo'y nalilikha, habang ika'y sinasamba. Jesucristo, maghari ka. Jesucristo, maghari ka. Jesucristo, Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Aming Amang Banal na nasa langit, patuloy kami, Lord, na lumalapit sa iyo, may kapakakumbaba, na dumadalangin, O Lord. Hallelujah. Na minsan ka, O Diyos, ay magsalita ka sa aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. Bigyan kami, Lord, ng kaunawaan sa itong mensahe banal na salita, Panginoon, aming pagsasaluhan ngayon. Ituloy mo ang isa ang itong mensahe banal na salita, at itong maling biyaya sa bawat isa sa amin. Gamitin mo lamang minsan pa ang itong munting alitin, may bahagi, Panginoon, ang itong salita ayon sa itong kalooban, Panginoon. Nakita mo, O Diyos, ang aming panahon na kinabubuhayan, Panginoon, na lagi kaming nangangailangan sa iyo, O Diyos. Hallelujah. At dalangin namin, Panginoon, lubusin mo po ang aming tagalangan sa aming mga puso, Panginoon. Hallelujah. Na matanggap, Panginoon. Hallelujah. Ang iyong mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa ito, O Diyos, nilalagak na ng lahat. Hallelujah. Sa ito, maawi lahat ng papuri, pagdulwari, pagdagay, pasalamat. In the first mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Hallelujah. To God be the glory. Dito sa 1 Thessalonians, verse 5, 107. But of the times and the seasons, brethren, you have no need that I write unto you. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape.
But ye, brethren, are not in darkness, that day should overtake you as a thief. Ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Therefore, let us not sleep, as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. Sa Tagalog, datapot tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid, hindi ninyo kailangan isulat ko pa sa inyo ang anuman, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Pagka sinabi ng mga tao, sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagawin darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao, at siya hindi mga katatahanan sa anumang paraan. Ngunit kayo mga kapatid ay wala sa kadiliman, upang sa araw na iyon ay masubukan kayong gaya ng magnanakaw. Sapagkat kayong lahat ay parang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. Kayo'y hindi ng gabi, ni ng kadiliman man. Huwag na tayong mga tulog, gaya ng mga iba, kundi tayo'y mga puyat at mga tigil. Sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi, at ang nangaglalasing ay nangaglalasing sa gabi. Hallelujah. Sa chapter 4, 1 Thessalonians chapter 4, 16 to 18. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. The three which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Sa Tagalog, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na naguli. I-remind nyo, tandaan ninyo, ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagawin tayong mga bubuhay, ito naman din, tandaan ninyo, tayong mga bubuhay na nangatitira, meron talagang matitira ng buhay sa pagdating ng Panginoon, ay ang agawin kasama nila sa mga alataak upang salubungin ang Panginoon sa hangin. Hindi niya tawag na meeting in the air. At sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya mga aliwan kayo, wherefore comfort one another. Sabi ka na, mga aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Pagpala ng Diyos ang kanyang mga salitang. To God be all the glory. Hallelujah. Kaya doon sa mga pangako ng Diyos, no? Doon tayo nakahawak, no? Salita ng Diyos. Salamat sa biyaya ng Panginoon na tayo narito muli. Hallelujah. Praise God. Nandito si Sir Janelle. Nakahabol siya. Sana yung mga kabataan, kung walang pasok, makadalawin sila. Para makadagdag din sa kanila. Na kagalakan at inspirasyon. Salamat sa mga naririto at sa mga nanonood sa ating sa live streaming. Hallelujah. Bagamat ilan lang tayo dito, pero maraming nanonood, dumadag din ang hundreds, no, yung nakakapanood. Nawa, manatili sila na nakatutok, no, sa panonood at matapos nila para matanggap ang biyaya ng buhat sa Diyos na may pagtitiis. No, kailangan may pagtitiis. No? Hallelujah. Siyempre, binabati natin yung nagdaos ng karawan ng nakaraan. Martes siya tayo. Si Sister Irene at si Sister Hershey. No? Salamat sa biyaya ng Panginoon. Hallelujah sa buhay din ng ating mga kapatid na may paglilingkod sa Panginoon. No? Ang Diyos ang patuloy magpala sa kanilang buhay. Hallelujah. Dito mga kapatid, nung nakaraan ang ating text, no, about being seed of Abraham and heir of God's promise. Yan. Kagaya ni Abraham, sabi sa kanyang pangako, at ganoon din sa kanyang mga binhi. Tayo kasama. No? Hindi lang kay Abraham, kundi sa atin din naman. No?
Kaya nga, no, nang mga ang Diyos kay Abraham, kasama tayo, at sabi pa ng Panginoon tignan mo ang buhangin sa dalampasigan, at tumingala ka sa langit, sa mga bituin, no, sa langit, at ganun daw magiging ang kanyang mga binhi. From the dust to the stars. Sabi gano'n, doon niyo ang binhi, mula sa alabok, papunta doon sa makalangit. From the dust to heaven, to the stars of heaven. No? Kaya, nalaman natin, at dapat natin malaman, mga kapatid, na tayo'y nagre-represent dito sa bituin sa langit. At ang bituin sa langit ay nagre-represent naman sa iyo. Amen? Ganun yan, mga kapatid. Kasi tinuro sa buhangin, tapos tinuro sa heaven. Diba? Kaya nire-represent natin dito sa lupa ang stars, at ang stars nagre-represent naman sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya nga, sabi ng message, first, they were the dust of the earth, and then in the resurrection, they were the stars of heaven. Sila ay alabok nung una sa lupa, dahil sa katawan nito, no? Alabok. Pero sa resurrection, sa muling pagkabuhay ng kapatid, ay sila ay magiging gaya ng bituin sa langit. No? Na kung paano daw ang Panginoon ay tinawag na bright star, which is the North Star, no? Tinawag din na bright and morning star. Yan ang Panginoon. Sabi nga, the greatest star of all the stars, ang Panginoon. No? Hindi lang North Star, may makita ka mga bituin doon. No? Kaya kung meron doon North Star, may mga bituin na dahil ng Panginoon ay nandoon sa kanyang kalwalatian, nasa kanyang nakulukan. Hallelujah, tayo rin naman ay kung kasama ng Panginoon doon sa kalangitan. Amen? Hallelujah, dahil ganun represent ng Diyos kay Abraham ang kanyang mga binhi, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, tayo po sa presensya niya, balang araw, kapag daw ang mga bagay ay lumipas na. Pag daw ang mga bagay sa mundong ito ay lumipas na, tayo po kasama doon sa kanyang presensya, mga kapatid. Napansin natin sa mga nakalipas na araw, na buwan o linggo, ay madalas ang nangyayaring lindol sa iba't ibang dako. At marami ang namamatay. Tama, maraming, sabi nga ng scripture, di ba? Hindi pa naman yun, yung sudden destruction, darating sa kanila. No? Sabi, merong mga lindol doon sa iba't ibang dako, at ang sinasabi ay yung may dabigwan pa na mangyari, na sabi, nasa 30 to 50,000 daw na taong mamamatay. Estimate nila dahil nandun sa fault line, no? Yung mga nandun sa lugar na yun, kaya marami daw mamamatay. No? Sa ating text na yun, pinamagatan natin ito na the sudden secret going away of the church. The sudden secret going away of the church. Na ito ay isang pangako ng Diyos. Amen. Yung sudden, biglang, na going away of the church. Biglang pag-alis ng iglesia, which is the bride. Amen. Amen? At ngayon, napapabalita na may kumakalat na flu o influenza. Yan, no? Influenza. No? At maraming tao na apektuhan. Diba? Mga nakalipas pa na buwan, nakalipas na linggo. Mga kapatid, meron na apektuhan sa ating mga kapatid, sa ating mga pamilya, no? Na may karamdaman na ano ang kailangan? Kinakailangan natin ipanalangin. Tama? Siyempre, yung iba, dinadala sa ospital, pero mas mabisa pa rin ang panalangin. Mga kapatid. Kaya nga, ito'y panahon din ng, hindi ko alam, dito ako dinila ng mensahe ng Panginoon, dahil ito pala'y nakapanahon. No?
Pakita mo, greater sickness. Yan. Greater sickness. Maraming iba't ibang karamdaman ngayon. Ultimong bata, may sakit sa puso, at kung ano-ano pa. Diba? Bata pa lang, high blood na. Bata pa lang, may cancer na. Bata pa lang, dinadialysis na. Diba? Sari-saring karamdaman ngayon, mga kapatid. Diba? But there is a greater sickness than physical sickness. Amen. Meron daw isang mas dakila, masigit pa na malubang sakit kaysa sa sakit sa physical. Mga kapatid. Dahil lang na tinatawag ng spiritual blindness. Amen. Yan, 10 million times worse than physical blindness. Yan ay karamdaman din. Amen. Mga kapatid. Diba? Very much spiritual blindness. Yan yung sinasabing greater sickness than physical sickness. Spiritual blindness. Mga kapatid. At marami, at higit na marami, ang mayroon nito, mga kapatid. Amen. Spiritual blindness, napakarami, mga kapatid. Kaya, it's much more essential. Ito yung mas napakalagang gumaling tayo doon. Much more essential. Kung kagalingan sa karamdaman sa physical ay kailangan natin, sabi niyan, much more essential. Amen. Na gumaling tayo doon sa tinatawag na greater sickness na ito, which is spiritual, mga kapatid. Amen. Diba? Merong physical death, merong spiritual death. Diba? Merong karamdaman sa physical, meron din karamdaman sa spiritual. Amen. Kung may weaknesses ang katawan, may weakness din sa spiritual. Mga kapatid. Kaya nga, no? Mas napakalagang gumaling tayo doon sa ating spiritual na karamdaman. Sakaling dumating man ang critical na pangyayari, gaya ng binasa natin kanina, na sabi, ang Panginoon ay darating dahil ng isang magnanakaw. Mga kapatid, sabi ka man ang namatay, ay unang babangon at kasama ng mga bubuhay na agawin sa lahat. Ang sabi, it's better. Diba? It's better to be ready. Sakaling dumating na ng critical na pangyaring yun, na ano pa ang makatulog sa Panginoon, makatulog yung namatay. No? Nasa mading sabi yung mga, diba, mga nauna na. It's better to be ready. Kinakailangan maging handa, mga kapatid. Kaya nga, mas pipiliin ko bang maging isang taong may sakit na handa sa Panginoon. Amen. Di ba rin may sakit ka sa physical, pero handa ka sa Panginoon. Amen. Pero kasi naman malakas ang katawan mo, pero hindi ka handa sa Panginoon. Tama. Napakalakas ang katawan mo. Napakalusog ng katawan mo, pero hindi ka naman naghanda sa pagdating ng Panginoon. Napakaganda ng buhay mo. Tila na wala kang problema. Tila lahat ay napakaganda para sa iyo, pero hindi ka naman handa sa Panginoon. Amen. Kasi bali wala ka ng ganito, wala kang ganyan, salat ka sa ganito, salat ka sa ganito, pero handa ka naman sa pagdating ng Panginoon. Amen? Oh, hallelujah! I would rather be a sick man ready with the Lord than to be a well man not ready to go with the Lord. Diba? Pero ano pa man, alam niyo, ang Panginoon, gusto niya na kapwa tayong gumaling at nakahanda. Amen. Gusto niya tayong pagalingin. At gusto niya rin tayo na nakahanda. Diba ang sabi nga ng Scripture na kapatid? Diba? Hallelujah. That He forgives all of our iniquities. Diba? Gusto tayong gumaling doon sa ating katawan. Doon din sa ating kaluluwa. He forgives all of our iniquities and heals all our diseases. He died. Sabi, for confined purpose. Namatay siya doon sa dalawang layunin din. Pagalingin ka, diba? Sa iyong physical,
pagalingin ka, sa iyong kaluluwa. Amen. Yeah. Hindi, pag pinagaling ka sa kaluluwa, pagalingin ka rin sa katawan. Pagalingin ka sa katawan, pagalingin ka rin sa kaluluwa. Ang mahirap, pinagaling ka sa katawan, tapos hindi dun sa kaluluwa. Di ba sabi niya, mas gugustuhin ko pa na may sakit na nakahanda sa Panginoon. Kesa naman malakas ang katawan, hindi naman nakahanda sa Panginoon. Amen. Di ba? Kaya, isipin natin mga kapatid, at lahat na nakakarinig ng teksto na ito, ng ating pagsasaluhan, na mensahe ng ating Panginoon sa hapon na ito, isipin natin, ano ang ibig sabihin ng sudden and secret. Diba? Biglaan at ito ay lihim o sikreto. Yeah? Ang mga tao na, mga kapatid, ay nabubuhay ngayon, no? Sa panahon na ito, na talagang bago dumating ang Panginoon, sabi, magsusubo mo ng mga anghel, no? Hukbo ng mga anghel, at mga isang taon pa daw, o higit pa, bago daw dumating ang Panginoon, ay i-announce daw ito. No? I-announce bago dumating ang Panginoon. No? At sinasabi pa, sabi sa mga tawagan na ganitong petsa, si Jesus ay darating. Diba? At yun daw ay isa sa himpapawid. Sa bandang baba, i-slide mo. Sundan mo, ang sabi, pag wala dyan sa taas, bandang baba, agalagin mo yung monitor. Yan. Sabi, isa sa himpapawid, sa radyo, ipabala ka sa mga TV, at kung saan-saan, yung mismong araw daw, ng mismong oras ng pagparito niya, i-announce daw. Diba? Ganun ang paraan daw na, ngayon, ganun ang paraan ng ipinabubuhay daw ng mga tao ngayon. Nakaabang pa, kasi matagal pa naman. At saka mag-announce naman. Diba? Kung minsan meron kayo na napapanood sa Facebook ninyo, sabi, meron trumpetang narinig, tapos yung mga tao parang nagtitinginan, ano yun? Nakakita na kayo ng gano'n? Amen. Tapos doon sa parang taas ng ulat, meron ba mga lumilipad na mga anghel? Yeah. Ganun ang paraan ng pamumuhay ng mga tao ngayon. Na talagang, sabi nga you only live once. Diba? Take the most of it. Diba? Samantalahin mo na. Sabi nga ganun, yun ang mga sabi ng mga ano. Habang bata ka pa, samantalahin mo na. Habang buhay ka pa, gawin mo na ito. Maiksi na ng buhay. Yan, ganyan ang narinig natin. Tapos, maghintay ka na, ano ba, pagpatanda ka na, kaya na maglingkod sa Panginoon. At saka ka na, pag narinig mo na, yung trompeta talaga, di ba? Tsaka ka maglingkod sa Panginoon, naghihintay pa sila, mga kapatid. Hinihintay pa yung last minute. Meron mo, ayaw na nila na paparating ang Panginoon, pero last minute, ang hinihintay nila. Di ba sabi nga ay hanapin mo na. Lumapit ka na, hanapin mo na ang Panginoon ngayon. Amen. Amen. Mga kapatid, dahil maaaring sa itong oras ay maging huli na. Diba? At kung paano, mga kapatid, ang unang kaganapan sa pagdating ng Panginoon, ang unang niyang pagdating, ano sabi sa Matthew 3:2? Diba? Pagdating ng Panginoon ay mayroong John. Mayroong John the Baptist. Diba? Ano ang sabi ni John? Sa verse 2, chapter 3. Diba? Matthew 3, verse 2. And saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Amen. Kung paano ang unang pagdating ng Panginoon, meron Juan Bautista Amen. na nagsasabi, na nagsisigayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Amen. Diba? The kingdom of heaven is at hand. For this is he that was spoken, sabi nga nun. He that was spoken of by the prophet
saying, the words of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Diba? Nagsasabi ang tinig, nagsasumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Yan ang sinisigaw. Nung unang tagapangunan ng Panginoon, nung unang kanyang pagpapahilala. Amen. Mga kapatid, sabi, tuwirin ninyo ang inyong mga daan. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Diba? At ang propeta din ng Diyos ay nagsabi, behold, I will send you sa Malachi 4:6. Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Aking susubuin sa inyo silas, bago dumating ang dakilat na kinakilabot, nakaroon ng Panginoon. And you shall turn the heart of the fathers to the children. Pagpapagdaligin loob ang puso ng mga ama sa mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang. Diba, baka dumating na saktan ka ang lupa ng sumpa. At dumating na, dumating na yung tagapanguna ng Panginoon sa kanyang ikarawang pagbabalik. Amen. Kapag paano sumisigaw si John doon sa unang pagdating, sumigaw din, mga kapatid. Ang John, di ba? Ang Elijah sa panahon natin. Amen. Di ba? Kung tayo ka, repent, sabi ni John. Di ba? Ganun din sa Panginoon. Ngayon, sumisigaw din ang mensaher ng Panginoon. Amen. Di ba? But God has said in His Word, bakibalik mo doon sa kanina, ang Diyos mismo nagsabi, it would be like a thief in the night coming. Doon sa message din kanina, babalik mo lang doon. Oh, hallelujah. Sinabi ng Diyos, na ano, it would be like a thief in the night. Di ba? Ang pagdating ng Panginoon. Pero naroon sumisigaw. Di ba? Magsisid, nagpabautismo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Amen. Di ba? Hallelujah. Kung magiging ganun daw, at sasabihin ng mga tao, katulad na ng iniisip ng sanlibutan. Di ba? Napakarami pa naman panahon. This is just plenty of time. Paano nga nasasabi naman ng tao, no? Napakarami pa raw oras at panahon para doon. Di ba? At i-anunsyo naman yun. Ang mahirap yung anunsyo, yung nagpikti-pikti ka na sa hospital, yun ang anunsyo. Duro na, ang inintan yung anunsyo, pikti-pikti ka na, ito na yung anunsyo ng Diyos. Diba? Napuno lang ka ng dalawang pa. Ito yung anunsyo ng Diyos. Duro na, nag-disable ka na, samantalang narinig ka, maraming mananaral, maraming churches, ang nagsasabi na lumapit ka sa Panginoon, dahil ang oras ay malapit na. Amen. Diba? Pero maraming nagbawalang dahaya. Diba? Sa balita o sa mensahe sa panahon ng ating kinabubuhayan. But you see, it is announced. Diba? Kung makikita ninyo, in-mention naman na talaga. Amen. Sinabi na naman eh, darating ang Panginoon. Tapos nilagay ng tao yung sa hindi mo alam. O, dito mo, hindi nga natin alam eh. Diba? Mga 2-3 taon pa. Ako, ganito ang panahon. Hindi pa na yun. Hindi mo nga alam, pero it is announced. Pero, ito ay lihim nga lang na pag-announce. It's a secret announcing. At ito'y para lamang doon sa mga nagnanais na marinig ito. Amen. Dahil marami ayaw marinig itong mensahe. Ayaw marinig ang babala, ang warning. Ang balita ng Panginoon, ang mensahe ng Panginoon. Those who are willing, ito lang yung sa kanila to consider it. Na ano, at sino yung nagpakonsider nito? Sila na umiibig sa pagbalik ng Panginoon. Amen. Ito nakalaan lang doon, mga kapatid.
Dahil marami talaga na nagdadahilan dito. Bata pa nga, bata pa ako. Marami nagdadahilan. Pero meron talaga ang mga tao, mga kapatid, na nagnanais, na marinig ang tinig ng Diyos. Amen. Hallelujah. Dahil bakit? Gusto mo maging handa. Amen. Kung gusto natin maging handa, makinig. Tama? Amen. Hindi na pwedeng merong nangyayaring event, merong isang pangyayari na magaganap na kailangan mo maghanda. Pagkatapos, ayaw mo makinig. Kapag merong bagyo na dumating, at sabi, wala kong panyalan, ganito ang volume, ganito kalakas, alam ng mga taga-asa o na babaha o magla-landslide. At meron silang announcement, at meron silang, di ba, meron trompeta, may trompa, sa bawat barangay, may trompa. Pag tumunog yun, may warning yun. Amen. Nagbibigay ng babala yun. At kung hindi ka makikinig, nahari kang natahamak. Pero yung gusto maligtas, tatalima yun. Amen. Ika-consider niya yun. Mga kapatid, ganun din sa spiritual. Ang gusto maligtas, nakasama sa pag-aagal, at hindi ganasin ang great and dreadful day of the Lord. Babagsak ang sumpa dito, babagsak ang talagang matinding kapighatian. At lahat ng ayaw dumanas nun, mga kapatid, makikinig at makikinig yun sa salita ng Diyos. Amen. Oh, hallelujah. Sabi ni Paul, there is a crown of righteousness laid for me. May nakalaan sa akin na plutong ng katwiran. Pag daw siya namatay, that the Lord, the righteous judge, will give me at that day. Ang Panginoon, na tapat na tagahatol, ibibigay yun sa akin, sabi niya, sa araw na yun. At huminto siya doon, hindi lang sa kanya. Para kanino, hindi lang sa akin, kundi sa lahat din naman ang naghahangad ng may pag-ibig sa kanyang pagpapakita. Amen. Lahat ng naghihintay din, nag-aabang, na umiibig, nagnanasa, nagnanais, mga kapatid, na makasama doon, nakinig at sumunod sa sinasabi ng Diyos. Amen. Lahat ng naghahangad, nagnanais, makikita rin at magkakaroon sila ng putong ng katwiran. Mga kapatid. If we love His appearing. Kadalasan, sa sanlibutan ngayon, usually in the world today, iniisip daw ng mga tao na ang pagpapakita ng Panginoon ay nakakatakot, nakilakilabot na bagay. At ayaw nila pag-usapan yun. Ang gusto lang nila pag-usapan, puro mga bagay na pangsarili. Kung ano yung matatanggap, kung ano yung mabubuti. Sasabihin na, oh, ang gusto mo rin mabuti, hindi siya magbibigay sa atin ng hindi maganda na bagay. Dumarating nga sa atin si Heg nga isang katutak na hindi mabuting bagay nangyari. Pero ibig sabihin talagang makasalanan si Heg. Sinunod lang ang kanyang pananampalataya. Amen. Ganon din sa atin. Pero paano ka masusugat kung puro mabuti dumarating sa buhay mo? Diba? Paano maiisip? Paano ka lalakas? Paano ka mag-challenge? Amen. Kung lahat na lang, diba? Maraming tao ay may pag-usapan, don't talk to me about that. Yan. Sabihin mo lang yung mabubuting bagay. Sabi sa prophet, bakit pa na yung ano mo? Magpagaling ka na lang. Huwag mo na sermonan yung mga babae. Magpagaling ka na lang, ganito na lang, gawin mo. Pero mga tao sabi, they don't want to
to know about those things. They don't care about them. Hindi na binibigyan ng pansin yung mga babala, yung mga warning, yung mga bagay na dapat nilang marinig din, hindi puro mabubuting bagay. Amen. Mga kapatid, ang mahalaga lang sa kanila, kung ano lang na pangkasalukuyang buhay nila ang mahalaga. Yun lang. Wala na silang nalalaman pa o nasa o nais doon sa pag-alis na dito. Ang nasa isip lang nila, yung para sa buhay lang nila. No? Yung kaantungan nito, pinaglalaanan nila. Yung pag-alagakan nito, pinaglalaanan nila. Pero yung pupuntahan ng kaluluwa, hindi nila binibigyan ng pansin o panahon. Mga kapatid, totoo ang salitang nasa huli ang pagsisisi. Mahirap din yung kalagayan na nagpapakasarap ngayon, maghihirap doon sa dulo. Di ba yung naghirap pa ngayon, masarap naman din sa dulo. Amen. Kaya nga, but those who love the Lord, love His appearing. Amen. Sila na umiibig sa Diyos. Diba? Sila na naghihintay sa pagdating ng Panginoon. At hindi lang basta nakatunganga yun. Hindi yung dati yung Panginoon. Nakatunganga lang. Hindi po. May ginagawa siya na kaganda. Kung ang Panginoon sabi niya, aalis ako at naghahanda ko kayo ng kalalagyan. Di ba? The bride, make herself ready. Amen. Ginagawa din ng church ang paghahanda sa pagdating ng panahon na yun. Mga kapatid. Di ba? Sabi nga, gaya ng kung ang isa niyong mga mahal sa buhay, nanay, tatay, anak niyo, na nawalay sa inyo, nasa malayong lugar, andun sila ng maraming taon, at nalalaman ninyo na maaari silang dumating anumang oras. No? Ano ang gagawin mo? You would have the house all clean up. Lilinisin daw natin ang mustang bahay. Dahil alam natin, paparating yun. Yung nanay mo na matagal mo hinihintay na dumating sa bahay mo. Ang anak mo na matagal mo hindi nakikita na dating sa bahay mo anumang oras. Anong gagawin mo? Di ba maghahanda ka ng, di ba? Masarap na kakainin, ihanda mo ang bahay, maging maayos. At sabihin, dapat, at nag-aabang ang balon. Na pag meron daw ang dumating na sasakyan, iniisip na, ay, ito na. Nag-aabang. Ganun din tayo sa Panginoon, mga kapatid. Kailangan we must all clean up. Amen. Linis natin lahat ng sulat. At maganda tayo sa pagdating dahil hindi natin alam kung anong oras. Mga kapatid. Now, that's the way the church ought to be. Nakita mo dyan? Paragraph 25. Diyan din. Now, that's the way the church ought to be. Ganyan na ganyan daw dapat ang iglesia sa pag-aantay sa pagparito ng Panginoon. Na para ba pag may dumarating, ito na yata. Lagi nakadaw. Watching for the coming of the Lord.
hintay natin para makita ninyo. Now, that's the way the church ought to be. Watching for the coming of the Lord. At anong kasunod? All in order. Lahat ay nasa kayusan. Tayo katawan ng Diyos. Amen. We must all be in order. Amen. Mga kapatid, para ito yung Panginoon, hindi pwede magulo. Amen. Hindi pwede kamahan tayo. Tama? Amen. Hindi pwede may kaguluhan. Sa pagdating na Panginoon, dapat daw, all in order. Oh, hallelujah. All ready. Lahat ay nakahanda. All packed up and ready to go as soon as He comes. Kaya ba tayo darating ang Panginoon? Yung kanyang katawan, hindi nagkasundo. Yung isang tao, doon gusto pumunta. Yung isang tao, doon gusto pumunta. Yung isang kamay, ganito ang gusto gawin. Yung isang kamay, gusto ganito ang gawin. Dapat merong iisang kaisipan. Amen. Di ba? Na nagdidikta sa mga katawan. Merong harmony. Yung gitara nga, kapag sintonado yung isang kwartas, masakit sa tenga. Wala sa tenga yung isang kwartas, masakit din sa tenga. Pag merong mahusay, matalas ang pandinig na isang musikero o musician, alam na kung sintonado. Amen. At kailangan ano ba ito pag sintonado? Ito tono, i-adjust yan. Amen. Hindi mo pabaybayang wala sa tono. Wala sa tono ang buhay mo, pabaybayang mo gano'n, hindi maaari. Amen. Kaya kailangan may harmony sa bawat bahagi. Ganyan ang katawan ng Panginoon, may harmony. Para magbigay ng magandang tunog. Tama? All ready, all packed up and ready to go as soon as He comes. Diba? Handa-handa. Na humayo sa mismong oras ang kanyang pagdating. Bakit? It will be in a moment. In a twinkling of an eye. Amen. Ganyan ang pagdating ng Panginoon. Ito ang isang saglit sa isang kisap mata. Mga kapatid, subukan ba natin sukatin kung gaano kabilis ng pagkisap na nating mata? Sukatin natin. Sabi niya, try to time how long it would take your eye to twinkle. Andiyan ba? Yeah. Mababasa niyo doon sa 1 Corinthians 15:52. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump of the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Sa isang kisap mata, gano'n kabilis yun. Amen. Di ba? For this corruptible must step on incorruption, and this mortal must step on immortality. That's just how quick the rapture of the church will take place. Amen. Sa isang kisap mata. Ganun daw mangyayari. Ang pag-adaw, mga kapatid. Ganyan kabilis. At makikita natin ang kaaway, mga kapatid. Maraming nadadaya ngayon. Maraming nag-aakala makakasama sila sa rapture. But there must be ready. They must be, di ba? All in order. Pero, ang totoo na pansin lang ng Diyos ay doon sa kanyang iglesia. Amen. Doon sa kanyang katawan. They're trying. Di ba? To be in order. At yan ay gawa din ng kaaway. Iniisip nila na sa tama sila. Sabi, ang kaaway ngayon laging ginagamit ang siyang mga taktika. The enemy always uses the tactic. Di ba? That the Lord uses. Pag merong ginagawa
ang iglesia ng Diyos. Gumagawa rin ang kahanay Amen. ng sarili ng iglesia na kung anong ginagawa nitong tunay na iglesia, ginagawa nito ang mga iglesia na tinayo ng kahanay. Amen. Di ba? When he says that God was going to have a righteous church, nang nakita mo na ang Diyos na nagtatayo ng isang matuwid na iglesia, nagtatayo rin siya. Ang nakalulungkot lang, yung nasa mensahe, yung nobya, tumahanga doon. Nawala sa mensahe. Kung napakabalik nun. Kaya ikaw, kung napakamasumurin nun. Kaya ikaw. Tama? Amen. Kung minsan nangyayari yun, bakit sila? Tapos tayo. Kaya nga salamat sa Panginoon, meron tayong mensahe. Amen. Na sino nagtutulid sa atin, meron tayong Elijah sa ating panahon na sumisigaw. Talirin ninyo ang daan ng Panginoon. Oh, hallelujah. When you see that God was going to have a righteous church, the things that he was going to do, the enemy used the same strategy. Parating daw. Nakita niya ang kaaway. Ay, mga nakapanda sila. Ay, magpanda rin kayo. Gawin niyo, mas mahaba pa. O, di ba? Mas malagay pa nga pag tumutubo yung mga damong mamanira. Kaya sabi sa tinanim mo, magtanim ka ng isang botel. Ilan yung papaligid na damo? Ang dami. Amen. Tapos inaalagaan yung tinanim. Inalagaan yung trigo. Nilagyan ng pataba. Nilagyan. Naunahan pa ng damo. Tapos sa pagdami. Di ba, ang dami naman nila. Same strategy. Kung ano nakikita, ginagaya na. He's got a church. And he's got a people that's very religious. Meron siyang iglesia. At meron siya mga tao na na mga lubos daw na religyoso. Hindi ba? Meron talaga. Tayo na araw, hindi makapagsimba sila. Simbang gabi, meron eh. Sunod-sunod na araw, tayo, once a week lang convention, twice a week. Ilang simbang sunod-sunod yan? O siyam? Eh, sa'yo, isang buwan na yun. Sa kanila, isang linggo lang. The enemy used the same strategy. Kung tayo na alas 8, sila madaling araw pa lang. Tama? Amen. Kung tayo na pagbibigay, dalawa lang. Sa kanila, hindi na, pataas. Pero sa dalawa, hindi pa magawa. Pero sila, hindi na, pataas. Ang dami nila. Tama? Amen. Kaya nga kailangan ng paglago. Amen. Kailangan mas makipag-fellowship sa Diyos. Pero ito naman, maski na napakarami ang binibigay nila, hindi pa rin yun nagatigayan na para sila maligtas. Amen. Mga kapatid, hindi pa marami ang bilang binibigay. Hindi pwedeng programa ng tao. Kailangan programa ng Diyos. Amen. Mga kapatid. Sabi nga, no? Alam ng kaaway ng iglesia ng Panginoon ay ganoon. Kaya kailangan nating maging mapagbantay. Amen. Sabi sa ating text sa 5:47 ng 1 Thessalonian. 1 Thessalonian 5:4. But you, brethren, are not in darkness. Durin mo sila nga.
nasa kadiliman eh. Pero nagkukunwari na sa liwanag. Pero tayo, we are not in darkness. Amen. That day should never take you as a thief. Upang sa araw ng nag-aanay, kasubukan kayong dahil na magnanakaw. We are all the children of light. And the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Ang mga bagay na hindi nararapat, sila yung nabubuhay din sa kadiliman. Kahit si Cain, nagandong, akala niya sa tama siya. Amen. Pero he was in a darkness side. Nandun sa kadiliman. Amen. Mga kapatid. Pero tayo mga anak ng kaliwanagan, mga anak ng araw, hindi ng gabi, hindi ng kadiliman man. At alam natin kung ano yung sinasabing kadiliman. Diyan ay yung mga kasinungalingan. Mga kapatid. Sa dilim, maraming may tatago. Sa dilim, maraming kang mapagkakamalan. Sa dilim, maraming kang aakalain. Pero hindi tayo doon. Ano tayo sa liwanag ng realidad. Amen. Amen? Kaya ano sabi? Therefore, let us not sleep. Huwag na tayong mga tulog. Gaya ng mga ginagawa ng iba. Kundi tayo magpugat at magpigil. Kailangan natin meron pagtitiis, kailangan meron tayong pagbabantay, paghihintay, pag-aabang. Amen. Kasi gaya ko na sa magnanakaw eh. Huwag daw kayong matulog. Baka naman huwag ka na nga matulog. Baka isang linggo kang di matulog, pagdating mo sa simbahan, matulog, puro mo na. Bulog, tapos puro iPad, tapos nangingitim na. Ito kasi sabi, huwag daw matutulog, nagbabantay. Hindi ganun. Spiritual, mga kapatid, di ba? Be sober and vigilant. Ano sabi ito sa Joshua? 1:7 or 1:8? Di ba? Ang salita kayo nagmahiwala sa iyo, bibig. Araw at gabi. So, hindi lang gabi, araw pa. Diba? Bulay-bulayin mo ito, araw at gabi. Yun ang ibig sabihin, meditate the word day and night. Amen. Mga kapatid. Kaya dapat let us not sleep as do others. Nagginagawa ng mga iba. Kundi tayo mga pulat at mga tigil. For they that sleep in the night. And they, sabi, sapagkat ang nangatutulog ay nangatutulog sa gabi at ang nangaglalasin ay nangaglalasin sa gabi. Dito nakikita ko, hindi lang yung umiinom ng alak ang nalalasin. Alam niyo ba yan? Meron din nalalasing sa kayamanan, nalalasing sa trabaho, nalalasing sa bunamahal, nalalasing sa kung anong meron siya. Pero ang gusto makita ng Diyos, di ba? Anong sabi dun sa nang bumabas na sa Aperon na sila baptize ng Banal na Espiritu? They are not drunk that you think. Amen. Di ba? It is by the Holy Ghost. Amen. Mga kapatid. Na parang ang lasing na hindi naintindihan kung ang naman kung ano-anong yung mga ginagawa, ano yung mga sinasabi. Pero yun ay para sa kapurya ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya kung babalikan natin, ang sabi, nang biglang atakihin ng mga Japanese, no? Ang Pearl Harbor, mga kapatid, hindi daw talaga yung biglaan, nagbigay ng warning. Sa atin din, hindi ito biglaan basta eh, nagbibigay ng warning ang Diyos. Mga kapatid, that's the way it is. Sa message lang nila.
today with the church. Oh, hallelujah. Yan daw. Ganyan na ganyan ang nangyayari din sa iglesia. Nakaunang na ang iglesia sa parating na paghatol. The church is in line of judgment. But they are ignoring the coming of the Lord. Alam niyo, ignoring? Inaway ang dahaya. Hindi pinapansin. They are ignoring the coming of the Lord. Marami. Amen. Kaya yung dalawang daan, yung makipot at saka malapad. Sabi nga nun, may marinig kayo. Lahat naman tayo pupunta sa langit eh. Kaya para saan pa yung sa Matthew chapter 7, verse 13, 14, kung di ako nagkakamali. Pakita mo nga, tama ba? Matthew 7, 13, 14. Malapad na daan at makipot na daan. Di ba? Sabi, makipot ang daan. At malapit ang daan, maraming dumadaan doon. Pero ang duli kapahamakan. Makipot ang daan, kakaunti ang nakalusundan, at kakaunti. Ba't sabi nila lahat? Kakaunti. Ha? Kayo lang si Pastor sa makipot at punta sa pagkakmaluwang, ang pinto at malapad ang daan katungo sa pagkapahamak. At maraming din si Pastor. Sapagat nakipot ang pintuan at narinig ang daan katungo sa buhay at lahat ay pupunta. Lahat ay nakasusumbong. Sabi, kakaunti Amen. ang nakasusumbong. Kaya hindi lahat mga kapatid ay pupunta sa langit. Kaya nga the church, sabi the church is in line of judgment. Marami, akala nila pupunta sila sa buhay. Nakita niyo yung minsan sa Facebook ninyo, minsan meron 200. Hindi nga rin papunta doon ang dapat eh. Ang daming tao doon, tapos dito piraso lang oh. Makipot ang daan eh. Hindi siya malapad ang daan. The church is in line of judgment. But they are ignoring the coming of the Lord. So that you cannot blame Him. Ang daming binigay na babala, warning, signs ng Panginoon. Mga kapatid, hindi ba nagtataka mga tao? Ba't dumadami yung mga churches? Ba't dumadami yung mga denomination? Bakit ang daming nagiging pastor? Bakit ang daming nangangaral? Bakit ang gawain dati linggo lang? Bakit ngayon sa isang linggo parang ang daming gawain? Kung may sensitibo yung nagiging palaisip ang isang tao, naiusip niya yun. Bakit nga? Kasi may parating nga. Amen. May nangyayari. Alam nila na mayroong mangyayari, mga kapatid. Kaya kung meron, kita nyo, ano nangyari daw bago daw magkaroon ng lingkod? Ang daming isdang lumabas. Ang daming ibon. Sa Amerika, ang daming naglabas ang puro habila. Lumabas sa kalsada, ang dami. O, tapos may mga balang pa nga. Ganun lang ba yun? Yeah. So that, sabi, that they are ignoring. Ando sila sa line of judgment. Hindi natin masisisi dahil ini-ignore nila ang Panginoon. Hindi nila masisisi ang Panginoon. Ano pa ang ginagawa nila? Imbis na tinalikuran na, pinagtatawanan pa. Kanilang tinatawanan. At anong sabi? Kalokohan lang yan. Kayo mga matatakotin. Kayo mga nervyoso. Mga nervyosa. Puro yan ang iniisip ninyo. Yung sunod, darating ng Panginoon.
Magkano tayo? Napaka-nervyoso mo. Hindi pa darating ang Panginoon. At yung doon sa Pearl Harbor, yung mga sundalong Amerikano, sabing gano'n, parating na yung atake sa kanila. Nagkasiyahan pa sila. Hindi naman biglaan yun, may warning, may balita na lulusogin sila. Pero they ignored the warning. Bagkus nagkasiyahan pa sila, nagsit pa sila ng sayawan, ng inuman, may mga babae pa. Mga kapatid, hindi nila pinansin ang warning. Hindi daw ba yan ang nangyayari sa panahon ngayon? Sa bandang baba mo, if that isn't just about the way the world is saying today, about the coming of the Lord, ayan o, it's nonsense, sabihin nila. Sa bandang baba, paragraph 37, next paragraph dyan. If that isn't just about the way the world is saying today, hindi ba niya sinasabi ng sanlibutan sa panahon ngayon ng pagdating ng Panginoon? Minamak kanila? Binibigyan pa nila ng halaga? Kita mo, nakakunti nasa church eh. Pag-aaral ng linggo? Tama? Mas marami pang tao sa sabungan? Mas maraming tao pa doon sa mga Mall of Asia. Mas marami pang tao doon sa mga amusement games. Sa basketball, napupuno yung stadium. Hindi ba ba ganyan ang nangyayari ngayon? Sanglibutan, ngayon para napagparito ng Panginoon. Ang sasabihin naman nila sa atin, you old-fashioned. Pagtawanan ka na, kantsawan ka ba? Diba, mukha kang Muslim, mukha kang manang, mukha kang nanay. Di ba na ganyan ang tingin nila? Basta matuwid ang tingin ng Diyos sa iyo. Matag-Diyos ang tingin sa iyo. Amen. Sabi, we are not here to please men. We are here to please God. Amen. Sabi niya, you old passion, Pagi, back numbers. Kayo na mga pawaran. Mga konserbatibo. Mga konserbative ang tingin sa inyo. Sa mga kababaihan, mga kalalakihan. Ha? Na ano? Na di makasabay sa uso. Iniisip mo, hindi tayo makasabay sa uso. Ang gusto nila kasi, o ang nasisip nila, pag uso yung ganito, dapat ganun ka din para in ka. Kapag dalawa cellphone na magkasi mo, dapat dalawa rin cellphone mo para in ka. Kapag nag-movie marathon yung mga kakasi mo, dapat nag-movie marathon ka rin para in ka. Tanungin ka, napanood mo ba ano, hindi mo alam. Kung ano mo, napakahuli mo sa uso. Wala kang kala mo lang sa, ito yung uso ngayon. Blind date. Ano pa ba naman ano? Matching date. Marami yun sa cellphone. Sabi mo sa kabataan, alam mo ba yung idol? Ay, alam niyo yun. Nakapag-idol ka na ba? Alam mo nila yun. Diba? Alam mo nila yun. Siyempre, yun yung alam niya. Yun ang uso eh. Kaya, pag-isla ko, hindi ko alam yun. Late ka naman. Ayan o. Di ka makasabay sa uso. What makes you dress and act and do the way you do? Ano ba nag-uubiyok sa'yo? Na marami pag kumilos ng ganyan na ginagawa mo. Sabihin sa'yo sa mga sa inyo. Ano nag-uubiyok sa inyo para ganyan? Imbis na mag-happy-happy ka. Imbis na nandun ka sa linggo sa bunyagan, bakit? Hindi tayo doon.
Saan tayo? We are looking for that secret sa atin appearing of the Lord. Amen. Tayo nakatingin sa lihim na biglang pagpapakita ng Panginoon. Oh, hallelujah. For there is something in the air. A message of the Holy Spirit that tells us the coming is at hand. Ang banal na Espiritu mag-uudyok sa iyo. Kaya ka naghahanda. Sinasabi sa iyo. Kaya ka nag-church, kaya ka nagbabasa, kaya ka nakikinig, kaya ka nag-preparing. Amen. Tama? Dahil alam mo, sinasabi sa iyo ng banal na Espiritu, He will be your guide, He will be your teacher. Oh, hallelujah. Kaya doon sa Pearl Harbor, mga kapatid, magsunod na umaga, ano nangyari? Yung mga men on the post of duty, anong ginawa nila? Wala sila doon sa kanilang post of duty. Dahil in-ignore nila yung warning. Hindi na pinagkakilahinggan. Bagkos, gumawa pa sila ng ibang bagay na mas naging nagpalala. Nagkasiyahan, nag-inuman, nag-happy-happy. Kaya nung dumating ang kaaway, dumating ang laban, dumating ang judgment sa kanila, wala sa post of duty. Walang mag-warning. Wala yung sa watchtower. Walang tao. Walang nagbabasa ng monitor kung may dumating na kalaban. Ano na sa kanila? Lahat sila lasing. Lahat sila puyat. Dahil sa kasiyahan. Yan. At inabutan silang mga tulog doon sa kanilang, di ba, dapat na tungkulin o gampanan. Kaya sabi ng scripture, di ba, huwag na kayong magtulog, magtulog na kayo. Sila nagpuyat, iba pinagpuyatan. Mga kapatid. Marami. Marami nagpupuyat sa kung ano-ano, pero sa Panginoon hindi makapagpuyat. Ang dami binabasa, pero scripture hindi mabasa. Amen. Nakalulungkot, mga kapatid, doon hindi magiging ang pagparito ng Panginoon. Pagdad mo nga, nandiyan na ba? Yan. And that I'm going to be likewise at the coming of the Lord. The church is all took up and drunken with the cares of the world. Ang English daw ay abala at lasing sa mga kalalawan ng sanglibutan. Yan ang mangyayari. Ganun aabutin ang tao. Diba? Till they are going to be asleep at the post of duty. Binigyan ka ng gampanin. Binigyan ka ng tungkulin ng Diyos. Kailangan manatili ka doon sa post of duty mo. Amen. Ang kapatid. Huwag ka naabutan na nasa kung saan. Pag binigyan ka ng Diyos ng gampanin. Till they are going to be asleep at the post of duty at the coming of the Lord. Habang nakalulungkot, napakarami na ministro sa bandang baba dyan. No? Napakaraming ministro, lot of ministers, takot na magsabi ng mga bagay para malarmihan sila. Amen. Scared to give a direct witness of warning. Takot magpahayag ng tumiyang pagpapatotoo sa pagbigay ng babala. Bakit? Ano nangyari? Dahil nangangurugan yun sa nangangalib yung kanilang profesyon. Yung kanilang trabaho. Siguradong papaalisin sila. Pag nagsalita, pag nabawasan yung membro, masisisi yung bananaran. Ano ba pinangaral mo? Bakit nawala yung iba? Bakit nasasabihin mo lang ganito?
Yan. Pero hindi nila magawa yung sabihin ang totoo. But it's just too bad that we got those kind of people in our pulpits. Meron at maraming mananaral na ganun na nasa likuran ng pulpito. Mga kapatid, ginagamit ang salita ng Diyos. Hindi na fellowship, social gathering. Amen. Mga kapatid, nakikita mo, nagbabasa ng scripture. Pero parang nagiging kanya yun, para magkaroon sila ng gathering. Mga kapatid, hindi. Sabi, kailangan natin kagaya ni Martin Luther, ni John Wesley, gaya ni Paul. Amen. We need like Paul, who is willing to give all. And surrender themselves. May susuko ang kanyang mga sarili. Kahit na ang kapalit nun ay mawala ng buhay. Mga kapatid, as a witness of the true gospel of Jesus Christ, yan, nakapagbigay lamang ng totoo sa tunay na ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Di ba sabi ng prophet, I rather eat, di ba, branch water and eat soda cracker. Basta may pangaral niya kung ano totoo. Sabi niya pag nasa iyo mensahe, sa puro salita ng Diyos, maraming papaligod sa iyo. Amen. Maraming maghihilan sa iyo. Maraming nahayaw sa iyo. Sa mga alagad, maraming umayaw din sa kanila. Sa Panginoon niya, maraming umayaw eh. Iniwanan niya siya. Amen. Dahil sinasabi niya ang totoo. Mga kapatid, what we need today to cry out is God sent. Ang kailangan natin ba sa panahon ito na dapat sumigaw ay mga sinugo ng Diyos. Mga kapatid, God filled men with the power of the Holy Ghost. Amen. Hindi yung ikaw. Tama yun, mag-share ng word. Hindi ka takot, hindi ka mahiyak. Dahil yung Espiritu yun, nagdidikta, nag-uudyok sa'yo. Diba? Hindi dapat takot sumigaw laban sa bagay na mali. Not afraid to cry out against the thing that's wrong and to warn the people of the oncoming judgment. Diba? Mabalaan ng mga tao sa paparating na katulang. God could by no means ever let this nation escape judgment. Hindi daw hayaan ng Diyos na makaalis, makaiwas ang bansa na mula sa kahatulan. If God would do so, ay itong talagpasin daw ng Diyos, ay kailangan daw iahon niya ang Sodom at Gomorrah at mag-apologize. Amen. And when there was such an evil people, we are no exception in the sight of God. Wala bang exception? Walang palakasan. Amen. Sarili niya ng bayan, mga kapatid, nakaranas ng mga anong kahatulan. Mga kapatid. What we have come today, itong kinahantunan natin sa panahon na ito, mababasa mo rin sa mensahe. When it comes to our politics, diba, madalas nasasabi, when it comes to our politics, when it comes to our government, ano nangyayari? It is rotten. All the way from pillar to post. Mula sa mga bahagi ng poste hanggang sa iba pang bahagi.
mga kapatid, nabubulok. Amen. Wala ka ng halos mapagkatiwalaan sa gobyerno. Maraming benepisyo, hindi basta sinasabi sa tao. Kasi mapupunta yun. Kaya nga yung PhilHealth eh. Kung di ako nagkakamali yung PhilHealth, meron 900 million o billion na hindi nagastos, kaya kinuha ng gobyerno at inilagay sa DPWH, kung di ako nagkakamali. Hindi na nagagamit eh. Bakit hindi nagagamit sa PhilHealth? Ang daming taong may sakit, ang daming taong nangangailangan. Bakit hindi nagamit yung pondo ng PhilHealth? Kaya natatandaan nyo, naalala nyo, hindi binigyan ng pondo ng PhilHealth nung nakalipas na budget. Bakit? Dahil nga mayroong pondo malaki na hindi nila nagastos. Bakit hindi nila ginamit? Sino punta ngayon? Ghost project. Tama? Kaya nangyayari. Imbis na tagapangalaga, diba? Tagapaglasak na. Tagasira. Hindi naman lahat sa kanila, pero mas marami. Mga kapatid, ibig sabihin, there is no more justice. Asan ang justice? Only in God. Amen. Ando na lang ang justice natin. Kung yung justice. Nakita niyo yung mga hearing? Wala, pinapanood ko yung hearing eh. Ang gusto makakulong lang yung mga contractor, mga engineers. Na congressman, senator, stop na yung hearing. Parang ganun. Kasi pag pumunta doon, congressman, Speaker of the House, diba? Senate President, ang susunod na, Presidente na. Kaya dito ba lang, dinadalaw na. May nilabas na si Chavez Simpson, 205 million. Na pork barrel na bibihin. Yun yung kaso doon. Itatang mo na yun. Saan pupunta ang bansa? It is rotten to the core. Sabi nga gano'n. Ito'y nabubulok doon sa pinaka gitna niya. But to let you know, there is not hope nowhere. Wala daw. Pag-asa. Kahit na saan. Only in the coming of the Lord. Amen. It is such a day that we are living. Grabe na, mga kapatid. Itong kapanahon na kinabubuhayan natin. Grabe na, mga kapatid. Kahit gusto mo magtrabaho, magsikat na magsikat. Ang bilihin naman tumataas. Yung mga tao, imbis na bibili sa'yo, nagtitipid na rin. Kaya yung tindahan, kung meron kang tindahan, hindi na magiging mabili gaya ng dati. Yung iba naghahanap ng mas mura na, ay ito kaya mo naman taasan dahil para naman sa'yo. Pero kaya pala tumataas ang presyo sa katutak ng bat. Sa katutak na patong ng buwis, nagmahal ang kikirya, nagmahal ang delata, nagmahal ang mga kumano-ano. Ngayon, itataas naman daw, dati alak, sigarilyo, ngayon, tataas daw yung sa mga soft drinks. Tataasan daw ang bat. May nakitang debate ng mga congressman. Siyempre na nga yung pera na kukurakat nyo. Dapat na balasan nyo na yung bat. May nadagdagan mo pa.
sa tao. Tapos yung pera napupunta sa mga bulsa ng mga korap na politiko. Sorry to say, pero yun ang nangyayari. Yun ang realidad, mga kapatid. Kaya natin nasasabi yan, mga kapatid, na ito yung panahon na talagang pahirap na pahirap. Hindi na bubuti ang panahon natin, mga kapatid. Amen. Hindi na bubuti. Mga kapatid, papunta nito sa pinakakabulak-bulukan niya. Tingnan nyo, it's such a day that we are living. Diyan din yun eh. Diba? Such an awful time. Grabe, lala na. Pag sinabing awful, malala na, awful. Grabing lala ng panahon. When every physical thing, even to the church itself, nasa sa mga physical na bagay, hanggang daw sa iglesia. Tama naman, di ba? May mga churches na sumaling sa politika. Dino mo. Ang taas na posisyon mo sa simbahan, tapos politiko ka. Meron nga taga Maynila na congressman eh. Ang tawag, Bulaang Propeta eh. Congressman ng Maynila, pastor sa simbahan. Kilala niyo? Si Forward. Sino si Forward? Ang sa Tagalog ng Forward. Abante! Congressman. Hindi ito pero totoo itong pangyayari na may nagsabi, Bulaang Propeta. Kung ano din daw na kaanuhan ang ginagawa. Kaya, every physical thing given to the church itself. The church people, the church denomination, they're so concerned about their little differences. Maski daw sa mga churches, masyado sila nakatundo sa munting pagkakaiba-iba. Mga church people, church denomination, doon daw sa mga maliliit na diferensya, doon daw nakatingin. Pakibaba mo, slide mo. Yan ang church people, church denomination. They're so concerned about their little differences. They don't even fellowship one with the other. Ano ba, mga denomination, dahil may mga little differences. Ang ganda, hindi na daw na makipag-fellowship sa isa't isa. And not taking warning that the coming of the Lord is at hand. Dapat din nakatingin sa pagdating ng Panginoon. Amen. Diba? Tingnan nyo, 1 Thessalonians 5, verse 1. But of the times and the season, brethren, you know me that I write unto you. Yan sabi. For you yourself know perfectly that the day of the Lord is coming as a thief in the night. So dapat dahil mga differences, hindi yan ang pinagtutuunan. Kapatid, kung di nakatuon sa pagdating ng Panginoon. Hallelujah. Ano ang kailangan gawin ng tunay na iglesia? Verse 16 ng 1 Thessalonians, tingnan nyo. For the Lord himself shall descend from heaven with a sound, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then that we which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so shall we ever be with the Lord. Di ba ang gandang pakinggan ang pangako ng Diyos? Ano ba ang kailangan natin gawin? Wherefore, comfort one another with His words. Amen. Doon daw, yun ang nagko-comfort sa atin, yung mga
pangako ng Diyos. Oh, hallelujah. Doon na tayo nagtatapos na pati. God won't let His church exist very long under such things. God won't let His church exist very long under such things. Hindi daw ito hintulot o hayaan ng Diyos na magpatuloy ang kanyang iglesia ng matagal sa ganitong klaseng alagayan. Yung kalagayan na ito. Mark 13:19. Mark 13:19 at saka 20. For in those days shall be affliction. Sapagat ang mga araw na yan ay magiging kapighatian. Yan. Such as was not from the beginning of the creation. Na hanggang hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang. No? Nanilikha ng Diyos hanggang ngayon. Which God had created unto this time. Neither shall be. At hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw. Except that the Lord had shortened those days. No flesh should be saved. Wala daw laman na makaliligtas. Dahil sa mahirang, for the elect's sake, whom He had chosen. Dahil sa kanyang mga hirang at kanyang hinirang, ay pinaikli niya ang mga araw. Amen. Kaya, the time is at hand. The coming of the Lord is at hand. Mga kapatid, nakita natin doon sa message kanina, and the world is corrupted. At hindi hanandang ng Diyos na magtagal pa rin itong iglesia. Kaya alang-alang sa kanyang mga elect, paikli na ang panahon, ang araw. The world is corrupted. And the politics is corrupted. Pakitag mo sa message. Balik mo sa kanina. And the politics is corrupted. Sino magpapasinungaling dito? Yun, dito to korap ang politiko. Bandang baba. And the world is corrupted. And the politics is corrupted. And the church is corrupted. Yun mo, nakita ng prophet lahat yun. Amen. The world is corrupted. And the politics, diba? The world is corrupted, and the politics is corrupted, and the church is corrupted. Pero bang, diba? What we need to do more about it is God-fearing people to get together and call on the name of the Lord. Amen. Ang kailangan daw natin para makausad ay mga taong may pagkatakot sa Diyos. Diba? Na magsama-sama at para tumawag at manalangin sa pangalan ng Panginoon. Hindi rin mo, panalangin na lang ang pag-asa natin. Amen. Doon sa mga taong mayroong takot sa Diyos. That's what the Brahman Tabernacle needs to do. Ganun din sa ating church. Amen. Ganun din sa bawat church. Kaya yung walang pag-asa, lahat na lahat. Ito, world, politics, government, church, ano pa? And thinking of how much we could stress here, sabi ko. At ang isipin na talagang pinagbibihin namin dito, kung nasa anong landas ang tinatak ng kaiglesia. Na sila'y bumababa na sa antas ng moralidad. Ang church. You know, we could stress of the way. Na ano daw? Sabi niya, no, how they let down upon the morals of the people. Na sila'y bumababa na sa antas ng moralidad ng mga tao. Ang mga church, gano'n na rin. Ang mga miyembro ng churches, marami. Kung anong ginagawa ng mundo, hindi rin ginagawa. Sumasali niya sa usa. Amen. Kaya corrupted.
Diba? Huhantas ng moralidad. Diba? At maraming mga naral na hinahayaan lang nila ang mga tao na mamuhay. At sigit nagpunta sa mga sayawan at mananap na sila ng kung anong gusto nila. Nahayaan doon ng mga naral, hindi yung sasabi, huwag ganyan, huwag ganito, huwag ganun. Kaya natin sinasabi, mga kapatid, diba? Ang babae dapat nananamit ng may matintiman at hindi mahayang. Amen. Mga kapatid, sabi hinahayaan doon na manamit sila ng kung anong gusto nila at lahat na. At manatiling na lang sa ganun. Anong tawag? Compromising preachers. Kaya, mga kapatid, hindi lang yan sa preacher pwedeng ilagay. Amen. Sa mga magulang, pwede rin yan. Sa mga member ng churches, ng lahat ng simbahan. Pag hindi nyo pinangaral yan, hindi na sinabi, ganito, ganun. Do not compromising the word of God. Anong mga ito, pastor lang? Eh, ikaw. Sabi nga kay Pedro, ikaw, ano ba tingin mo sana? Pedro. Ako tingin ng tao. Tsaka sabi ng iba, ikaw daw si Jeremiah, si Elias, isa sa mga propeta. Ay, si Juan Bautista. Eh, ikaw, anong tingin mo? Ano sabi mo? Hindi nila kilala. Pero tayo, kilala natin. Amen. Sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Diba? Ganun din tayo. What we need is old-fashioned, God-sent, heaven-born preachers who will tell the truth regardless or handa ba? Diba? 81. Yeah. What we need is old-fashioned, God-sent, ano ba? Heaven-born preachers who will tell the truth regardless who it hurts. Amen. Kahit na sino pa, ha? Ganun naman talaga ang dapat, no? Hindi pa pwedeng puro, diba? Sugar-coated. Hindi pa pwede. Kailangan naramdaman mo rin yung sakit. Amen. Na naramdaman nga ng Panginoon eh. Sabihin nyo, kung ginawa ng Panginoon ng gumaba siya, yung gawin dahil meron siyang kapangyarihan, yung hindi basta naramdaman ng mga latay. Sabihin nyo, pwedeng gawin ng Panginoon yan? Pwede! Amen. Kung bata pa sa kanya, hindi mo maramdaman siya, pas na gano'n, hindi ka naman nagkapangyarihan ako. Lumatay man yan, hindi ka manaramdaman. Pwede yun. Pero bakit? Kailangan niyang maramdaman. Diba? Para malaman niya kung ano ang nararamdaman natin. Amen. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Kaya nga, regardless, diba, who it hurts. Isiwan niya, diba? Sabi niya si John, who said, the axe is laid to the root of the tree. Ang palakol ay nakaumang na sa mga ubat. And every tree that not bring it forth fruits, good fruits, is hewn down and cast into the fire. Bakit puno na di namumunga ng mabuting bunga ay pinuputol at ibinubulid sa apol. Tapos kung may nagsasabi, no, nakarinig na, no, sakit naman niya. Ba't ka nasaktan? Di ka ba namumunga? Ba't ka nasasaktan kung nakita mo namumunga ka naman? Amen. Tama? We need preachers, prophets like that who will bombard and use the judgment of God for ammunition. Kailangan na kailangan natin ng mga pangangaral
na mga propetang diamond na talagang bibig-bigin na animoy pasabog. At gagamitin ang kahatulan ng Diyos bilang siya mismo ang pasabog. Para ano? To tear up. Para sumambulot in this wicked condition that we are living in. Para daw sa masamang kalagayan na ito na ating panahon na kinabubuhayan. Amen? Tanda natin. You can never read sin. Sundan mo. Well, you can never read sin. Tingnan nyo mga kapatid ba? Basahin mo nga. You can never read sin by patting it on the back. Hindi mo na mapapalayas ang kasalanan sa patapik-tapik sa likod. Yung talagang lagi mong lahamon, lagi mong binibebe. Hindi mo na mapapalayas yung kasalanan sa ganun. Amen. Kailangan din para itong banda. Yung banda ba, hindi masakit? Aray! Ganun ang banda. Yung banda nga, maaari ka naputulan ng ulo, ng kamay, ng paa. Maaari ka nga namatay. At talaga itong salbanta, kailangan mong mamatay. Amen. Mamatay sa mga bagay ng mundo na ito, kailangan natin ang pagpasabog na salita ng Diyos. Amen. Not just that, hindi ba? It will never get rid sin. No? We can never rid sin by educating people. Hindi lang tayo basta sa edukasyon. Ina-educate mo sila. Salita nga lang Diyos, pero ni-educate naman. Ganito. Hindi niya magagawa pa rin yung kasala sa pamagitan ng pagbibigay ng edukasyon sa mga tao. Our program has become demolished and have failed. Wasak na daw ang ating mga programa at mga tigo. There's only one remedy for sin. Ano yun? And that is, Christ is that remedy. Amen. Wala nang iba. Mga program, maski sa school, hindi yung makapag-alas ng kasalanan. Amen. Educating people can get rid sin. Dalang mo, damalaan mo. Sabi ko yun, it's, diba? Corrupt. Christ is that remedy. And not Christ through intellectual confession. Hindi naman, pag napakagaling mong magsalita, napakatalino sa iyong pananalita, and not Christ through intellectual confession, but through the baptism of the Holy Ghost. Amen. Now, to a new life and a regeneration. Amen. Ngayon talaga yun, mga kapatid. Pero sa isang bagong buhay at isang pagbabagong buhay. Paano mo ba? Paano nababago yung tao kung tinatapik-tapik mo lang na parang okay lang ang lahat? That's the only remedy for sin. Yun lang ang tanging huna sa kasalanan. Only remedy for a nation. It's the only remedy for a church. Diba? Sabi ko na natin politics, government, church, anong remedy? The only remedy is Christ. Amen. It's the only remedy for a church. It's the only remedy for the people. Walang ibang remedyo o lunas, kundi ang Panginoon. Amen. Ano magiging lunas sa mga kapigatan, sa mga problema, sa mga kabilang dito? Mga kapatid, ang Panginoon. Amen. Paano daw matatapos ang lahat ng ito? Pagdating ng Panginoon. Amen. At meron siyang itinilada, mga hinirang, mga kinilit, mga kapatid, na sasalubong sa Kanya. Patay man siya,
o buhay, sasalubong tayo sa Panginoon. Amen? To God be all the glory. Hallelujah. Hallelujah. At tayo po tumayo mga kapatid. Tayo po hallelujah. Manalangin. Oh, hallelujah. Mabiyayat na pagpalang Diyos. Patuloy ka namin, Lord, pinatuloy dinadakila, pinasasalamatan sa iyong biyaya, O Diyos. Hallelujah. Kami ay nakatayo, Panginoon, sa iyong harapan, na inilalaga ang lahat-lahat na nasa amin. Kagaya nito, kagaya ng mga lingkod, O Diyos. Kung meron ang mga bagay, hindi pa namin maisuko. Tulungan mo po kami, Panginoon. Na ang lahat ng bagay ma-surrender sa iyo. Ang mga bagay mo na nagiging mabigat, nagiging mahirap para sa amin, Lord. Hallelujah. Ilalagay namin, Lord, sa itong mga pangyayang kamay. Dalangin namin, Lord, sa iyong pagbalik. Abutan mo naman kami, mga nakahanda lahat. Ano na ang aming kalagayan? Mahirap na ng buhay, maraming pasanin, maraming problema, makaligatan, may kaguluhan man, may karamdaman man. Lord, gano'n man po kami handa, Panginoon, sa iyong pagdating. At kung kami kabalis man sa mundo na ito, ay aalis kami sa mundo na ito, Panginoon. We fought a good fight of faith. Oh, hallelujah. Tinakbo ang aming takbuhin ayon sa iyo pong kalooban. Ayon din sa aming pong kakayahan, doon mo kami sinusubok ng Diyos. Mas malaking biyaya, meron din malaking pagsubok. Dahil nagsabi mo, Diyos, ayon sa aming itinanim, hindi lang aming aanihin. Kung marami kaming pagtatawampay, marami rin kami, Panginoon, biyaya, Diyos. Lord God, patuloy ko tinataas sa iyong munti itong kawang sa munting dako na ito. Patuloy po naman kami, Lord, turuan at bihisan ng ibang salita. Nang itong salita ng katotohanan ng Diyos ay tumunod sa aming mga puso. At ito ay patuloy na mag-alis ng mga bagay na hindi nabulit, hindi nararaman. Nadalangin namin, Lord. Hallelujah. Kung may mga bagay, Lord, na pinagdadaanan namin, Panginoon, at wala kami magagawa, nilalagay namin, Lord, sa itong mga pangyarihang kamay. Dalangin ko, Lord, na patuloy po kaming bekisin ng itong pag-ibig ng Diyos. Magkaroon kami, Lord, ng tunay na isang kapahayagan, isang kaisipan, walang kabuluhan, walang pagtatani, na hindi titingin sa kakulangan ng isa, sa kawalan ng isa, kundi, Lord, ka na isang bahagi, Panginoon. Hallelujah. Na may mga kanya-kanya kaming bahagi, Panginoon, sa ibang katawan. Kaya, Lord, tulungan mo po kami na pagyamanin
ang iyong layunin sa amin, Panginoon. Ano man, Lord, ang panalangin ng daig na bawat isa sama-sama namin idinudulog sa iyo. Pagpalaan po naman, Lord, ang mga trabaho, mga negosyo, pag-aaral ng mga kabataan, relasyon sa bawat tahanan, lalo hindi pagpalaan po namin lahat sa ibang spiritual na kalagayan. Itinatas ko po sa iyo, Sister Gladys, Lord, maayos at matagumpay na surgery, O Lord. Maging maginawa ang lahat. Biyayaan mo po na may pangbalik ang kanyang sigla at lakas, makarecover ng madali, O Diyos. Gamitin mo po ang mga manggagamot doon. Subalit, Lord, ikaw lamang, Lord, ang magpapahilan at magbibigay, Lord, sa kagalingan sa aming kapatid. At kung sino pa may karamdaman sa mga narito, sa mga nanonood sa live streaming, mga may karamdaman sa physical, itinatas ko namin sa iyo. Ganito sa aming mga pamilya. Even go to the bride, ang mga karamdaman sa physical, ikaw po naman ang magatid ng kagalingan ng Diyos. Ganun din, Lord, patuloy ko pong dalangin, patuloy kong pagpalangin ang mga kamay na patuloy ko ginagamit sa munting iglesia na ito. Bagamat may mga kapatid kami hindi namin kasama ngayon, subalit, Lord, kiniklaim namin na hallelujah, na matanggap din nila ang biyaya na natanggap namin. At tulong po na kami gamitin, Lord, sa ministry ang bawat isa. At maabot ang mga sukat na pinaabot mo sa amin. Lord God, hallelujah, patuloy ko pang tinatas sa iyo ang aming mga kapatid na nangihinap ng lalanig, mga hindi na nakadadalo. Kahabagan magpunawa sila. Ay po na kanilang puso, maibalik ang kagalakan sa pagdalo sa gawain. Ganun din ang aming mga pamilya, Lord. Even go to the bride, mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kasama sa trabaho, lobon mo sa mga nakatalaga sa buhay na walang hanggan, maibahagi ng mga kapatid sa kanila ang itong mensahe, banal na salita. Ang bawat siya maging daluyan, Panginoon, ng itong salita at maging biyaya sa makapakikinig, O Diyos. Dahil kami ang iyong bibig ngayon, kami ang iyong kamay ngayon, kami ang iyong mata ngayon. Hallelujah. Kahit dalangin namin, Lord. Hallelujah. Gamitin po kami lahat para po sa iyong kapurihan. Ingalan po nawa ang mga uwi sa kanilang tahanan na bang-bang o Diyos sa pagtatagumpay. At dalangin namin ang patuloy ng pag-iingat sa amin sa bawat oras at bawat araw pa na darating. At loobin mo po na kung ikaw po matatanggalan o hindi pa darating o saan bang oras, paabutan mo po nawa kami, Panginoon, na nakahanda lahat. At sa araw ng linggo, loobin po na magkasama-sama kami muli na patuloy na nagpupuri sa iyo. So, araw at gabi, pinagpapasalamat ko po sa iyo ang mga kapatid na ito, mga kamay na patuloy mong ginagamit simula sa akin mga kamanggagawa, sa mga sisters, sa mga brothers, mga musician, MC, mga young people. At ganoon din, Lord, hallelujah, nagpapasalamat ko ang munting bahay-sambahan na ito, na tahanan ni Sister Jean, Lord,
na mahabang panahon, hallelujah, na binihira mo kami na magamit, Panginoon. Hallelujah. Lahat ay naka-order, Panginoon, sa iyong programa. Ikaw po ang magbayad at magpala sa aming kapatid, Sister Kim. Hallelujah. Sa biyaya na ito, Diyos. Ganun din, Lord, sa bawat isa, hallelujah, na siyang patuloy na dumadalangin para din sa akin, Panginoon. Ganun din naman ako sa kanila. Salamat sa kanyang lagi suporta. Salamat sa kanyang lagi presensya. Salamat. Higit sa iyo, O Diyos. Sa iyo, O Diyos, maangulat ang papuri, paglaluhalhati, pagdakilat, pagsamba. Ngunit dalangin ko, sila si Sir Irene, si Nurse Yoga, sa kanilang nadaros na kaarawan, pagpalaan mo patuloy ang kanilang buhay sa spiritual, ganun din, O Diyos, sa natural, O God, na patuloy lang ay paglingkod ang kanilang buhay sa iyo, O Diyos. Bigyan mo po kami lahat lagi, O Diyos, na maayos po na kalusugan, O Diyos. Sa iyo maulat na kapuri, pasalamat pagdalit kagsamba, in the precious mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Hallelujah. God bless you, brothers. God bless you, sister.